Nasa Brussels ang delegasyon ng Taliban ngayong linggo para sa bihirang usapan sa mga opisyal ng Europa tungkol sa serbisyong konsular, mga asylum seeker na tinanggihan at pinalawak na pakikipag-ugnayan ayon sa Kabul. Ayon sa Foreign Ministry ng Afghanistan, ito ang unang pagbisita ng Taliban officials sa Brussels mula nang bumalik sila sa kapangyarihan noong 2021. Umaning batikos ang timing nito habang pinalala ng Taliban ang paghihigpit sa Afghanistan, kabilang ang mga restriksyon sa kababaihan, smartphones at protesta. Iniulat na 30 kababaihan ang na-detain nitong buwan dahil sa paglabag sa patakaran sa pananamit. Ayon sa EU, technical lang ang pag-uusap at hindi ito pagkilala sa Taliban. Para pag-usapan ito, kasama natin si Mariam Warda, tagapagtatag ng kanyang NGO sa Afghanistan. Mariam, masaya kaming makasama ka sa I-24 News English. Kapag tinitingnan natin ang nangyayari ngayon sa Europa, ano ang dating nito sa mga tao? Nakikipag-usap ang Europa sa Taliban habang patuloy na nililimitahan ng rehimen ang mga kalayaan sa Afghanistan. Ganito na lang ba ang paraan ng mga Europeo para magdala ng pagbabago sa Afghanistan? Tingnan natin ang sitwasyon na sa tingin ko ay napakahirap para sa EU. Ngayon, may mga opisyal ng Europa na nakaharap sa mga kinatawa ng Taliban kahit patuloy pa rin ang mahigpit na paghihigpit ng Taliban sa mga babae sa mundo. Kasama dito ang pagbabawal sa sekundarya at mataas na edukasyon, ilang trabaho, at pampublikong partisipasyon. Ngayon, nasaksihan mo rin ang mga grupo para sa karapatang pantao at maraming personalidad tulad ni Malala Yousafzai na nagsasabing ang mga teknika na pagpupulong ay maaari magbigay ng lehitimasyon sa isang rehimen na hindi kinikilala ng halos lahat ng miyembro ng EU. Pero sa parehong panahon, masasabi ng pamahalaang Europeo, sa aking paniniwala, na ang mga de facto na namumuno sa Afghanistan o ang kasalukuyang gobyerno ay may kontrol sa kanilang teritoryo. At kung nais ng Europa na talakayin ang deportasyon, paglalakbay, dokumentasyon, mga usaping konsular, pag-access na makataong tulong o mga issue sa seguridad, wala nang ibang paraan kundi makipag-ugnayan sa mga namumuno. Ngayon, mula sa pananaw na iyon, ang pagpupulong ay napapakita ng pagiging practical kaysa pagkilala. Kaya, bakit ito nangyayari ngayon? Bakit na yun lang sa unang pagkakataon? At ang ibig kong sabihin, may nagbago pa talaga nitong mga nakaraang buwan para tanggapin ng mga leader ng Europa ang delegasyon ng Taliban. Para sa akin, walang malaking pagbabago sa Afghanistan. Pero ito ay tungkol sa buong Europa at EU. Sa tingin ko, ang migrasyon ay isa sa mga pinakasensitibong isyong pampolitika. Kamakailan kumilos ang European Union upang palakasin ang mga mekanismo ng deportasyon at mga patakaran sa pagbabalik, na kung saan ilang mga gobyerno ay napilitan ding tanggalin dahil sa presyon. Mga individual na nabigo ang kanilang aplikasyon para sa asylum o napatunayan ng kasala sa mabibigat na krimen. Kaya, para ma-deport ang mga Afghan, kailangan magtulungan ng mga bansang Europeo sa pag-verify ng pagkakakilanlan, pagproseso ng mga dokumento sa paglalakbay at pagbabalik. Iyon ay nangangailangan ng ilang antas ng komunikasyon sa Taliban. Sa tingin ko, may ulat na ang European Commission ay nakikipag-usap na sa mga opisyal ng Taliban tungkol sa mga isyung ito mula pa noong unang bahagi ng taon sa Brussels. Kaya, sa madaling salita, ang pangunahing dahilan ay tila mga patakaran sa migrasyon, hindi ang muling pagsusuri sa talaan ng karapatang pantao ng Taliban o opisyal na muling pakikipag-ugnayan sa diplomasya. Ano ang posibleng epekto ng pagpupulong na ito sa karapatan ng mga kababaihan? Magkakaroon ba ito ng tunay na impluwensya sa karapatan ng kababaihan o karapatang pantao sa pakikipag-ugnayan sa Taliban? Sa teorya, ang diplomasya ay lumilika ng mga daan na hindi kayang gawin ng pag-iisa. Ang pinakamalakas na argumento para sa pakikipag-ugnayan ay bihirang maimpluwensyahan ng gobyerno ang mga ayaw nilang kausapin. Ngayon, kung nais ng EU na isulong ang edukasyon ng mga babae o ang pagtatrabaho ng mga kababaihan, makataong aksyon, access o proteksyon para sa civil society. Direktang komunikasyon, kahit papaano, ay may pagkakataon na maitaas ang mga isyong iyon at magbigay ng insentibo para sa mga partikular na aksyon. Ang hamon ay ang pagkakaroon ng impluensya. Malaki ang posibilidad na magpakita ang Taliban ng kahandaang tiisin ang mga taon ng internasyonal na kritisismo at mga parusa
habang pinananatili pa rin ang patuloy na mga paghihigpit sa mga babae. Ngayon, mula noong 2021, ang panlabas na presyon ay nagdulot ng malalaking pagbaligtad sa kanilang mga pulisya tungkol sa ilang aspeto ng kababaihan. At bilang resulta, maraming mga tagamasid ang nagdududa sa migrasyong iyon. Kaya sa tingin ko, napag-usapan na natin ito sa huli mong palabas, lalo na tungkol sa ilang miyembro ng Afghan Taliban na pumapayag. Pag-unlad, tama? Kaya sa tingin ko, nagkaroon ng kaunting pagbabago, ang panlabas na presyon ay nagdulot ng banayad na pagbabago. Pero wala namang malaking pagbabaliktad. Ngayon, tingin ko, maraming tagamasid ang magdududa na ang pag-uusap sa migrasyon ay biglang magdudulot ng malaking konsesyon sa karapatan ng kababaihan. Naniniwala akong anumang pakikipag-ugnayan ay magdudulot ng konsesyon sa karapatan ng kababaihan. Mariam Warda, mahalagang talakayan ito tungkol sa karapatan ng kababaihan sa Afghanistan. Salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News English.